Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, DA tiniyak na mas maraming lugar pa ang magkakaroon ng 29 pesos na presyo ng bigas. Ilang unyo ng manggagawa ay pinapanawagan ang taas sahod, 35 pesos na aumento hindi sapat. Senado tiniyak na prioridad ang ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Japan at Pilipinas. Comelec iimbestigahan ang kandidatura ni suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo sa nakaraang halalan. 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Price ceiling sa kamatis mananatili ngayong tag-ulan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na maglulunsad pa ito sa maraming mga lugar ng pagtitinda ng 29 na pisong halaga ng bigas kada kilo. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, marami ang lumapit sa ahensya matapos mabalitaan ang paglunsad ng nasabing programa. Sinisigurado umano ng DA na ang mga vulnerable sectors ang siyang makikinabang. Dagdag pa rito, layong buksan ang 29 pesos program sa Agosto sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Inilunsad kamakailan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang Task Force Ingat Yamang Dagat sa Panakan, Davao City sa pangunguna ni Philippine Coast Guard o PCG National Operations Center for Oil Pollution Director CG Commodore Glenda Pereira. Kasabay ng seremonya ay isinagawa rin ang komprehensibong Oil Spill Response Simulation Exercise kasama ang BRP-2 Bataha. Ayon sa PCG, ang kaganapan ay binibigyang diin ang dedikasyon at pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya at stakeholders sa pagprotekta at pag-iingat sa yamang dagat sa Southeastern Mindanao. Walang katotohanan. Yan ang naging pahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos kumalat sa isang social media platform na TikTok ang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 8,000 piso para sa bawat pamilya. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Daniza Lopez. Muling pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko ukol sa maling impormasyon na kumakalat online, gaya na lamang ng panibagong tulong pinansyal umano ng kagawaran para sa bawat pamilya. Base sa nasabing post, makakatanggap ng 8,000 piso ang bawat pamilya kung saan mayroon itong link na dapat punan ng personal na impormasyon. Itinuri naman ito ng DSWD bilang fake news kung saan nilinaw ng kagawaran na walang katotohanan at hindi opisyal na account para pagbasehan. Payo ng DSWD, huwag ibigay ang personal na impormasyon sa online platform dahil malaki ang tsansa na ito'y isang scam. Dagdag pa nito, ang tulong na alok ng kagawaran sa publiko ay tungo sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kung saan maaaring magtungo ang sinumang nangangailangan ng tulong sa mga tanggapan ng DSWD. Hinikayat naman ng publiko na i-report ang nasabing accounts sa TikTok upang hindi na magpakalat pa ng maling impormasyon at walang maging biktima. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, alinsunod sa kamakailang pagsusulong ng 35 pisong dagdag sahod ay ilan sa mga unyo ng manggagawa ang tutol dito dahil anila ito ay kulang at hindi sapat. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Insulto, hindi umento. Ang mga katagang ito ang binigyang diin ng Kilusang Mayo 1 matapos ang naging talakayan nitong Biyernes sa Quezon City. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng kamakailang pagsusulong ng 35 pisong taas sahod.
Anila, ang barya-baryang pagtaas ng sahod ay nakakainsulto sa karapatan ng mga manggagawa sapagkat ito ay hindi sapat lalo na sa patuloy na pagtaas ng bilihin sa merkado. Kasabay nito ay hindi rin nakaligtas sa diskusyon ng pakikialam ng China sa teritoryo ng Pilipinas. So malaki po yung papel na ginagampanan ng China. Na nagiging kaagaw ng hindi lang naman sa Xperia yan marami ring mga Chinese investor dito sa Pilipinas na talagang umaagaw ng mga manggagawa at ang epekto nito yung sahod mismo na ibinibigay sa mga manggagawang Pilipino ay napakababa at ganun din yung kanilang mga trabaho ay mga manggagawang kontraktual. Dagdag pa ni Ustares, lubhang naaapektuhan ang bansa, partikular ang mga mangingisdang hindi makapalaot sa West Philippine Sea o ang pinag-aagawang teritoryo. At isa lamang anila ito sa mga matinding nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Bukod sa WPS, ang pagpasok ng mga Chinese halimbawa anila sa ahensya ng edukasyon at media ay malaking kawalan sa trabaho ng mga Pilipino dahil naaagawan umano ng spot ang mga mamamayan ng bansa. Kaya't sa pagtatapos, panawagan ng mga unyon, ipaglaban! Sahod, trabaho at karapatan! Manggagawang tinanggal! Ibalik! Manggagawang tinanggal! Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, nananatiling nakakaapekto ang easterlies sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Dahil rito, asahan ng maulap na kalangitan sa Visayas at Palawan. Bahagyang mga pag-ulan naman sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Gayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Ngunit dulot naman ito ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. PNP-ACG nagbabala ukol sa hospital bill scam. PCG tinulungan ang isang Chinese crew na aksidenteng naputol ang daliri habang nasa katubigan ng Antique. Senado tiniyak na prioridad ang ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tiniyak ni Senator Jinggoy Estrada na magiging prioridad ng Senado ang ratifikasyon ng kamakailang kasunduan ng Pilipinas at Japan na Reciprocal Access Agreement o RAA. Ayon sa Senador, ang nasabing kasunduan ay sumasalamin sa kagustuhan ng Japan at Pilipinas na itaguyod ang rule-based international order. Kinilala din niya ang kahalagahan nito sa humanitarian assistance at pagtugon sa mga sakuna. Isinagawa nitong Lunes, 8 ng Hulyo, ang pangalawang Philippine-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o tinatawag ding 2+2. Ang kaganapan ay kumakatawan sa pinakamataas na mekanismo ng pagkonsulta sa pagitan ng Pilipinas at Japan na nagsisilbing plataporma upang higit pang palakasin ang strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa sakop ng 2+2 sa taong ito ay ang seguridad ng rehiyon, mga hakbang upang pausayin ang legal na balangkas ng kooperasyong depensang bilateral, kooperasyon sa pagbuo ng kapasidad at kakayahan, kooperasyong pang-ekonomiyang seguridad at pandagat, gayon din ang proseso ng kapayapaan sa Mindanao.
Dinaluhan ito ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Japanese Defense Minister Kihara Minoru at Foreign Minister Kamikawa Yoko. Samantala, sinimulan na ng Philippine Air Force ang kanilang partisipasyon sa Military Exercise Pitch Black 2024 o PBK-24 sa pagdating ng unang batch ng contingent kasama ang operational cargo at mga kinakailangang kagamitan sa Darwin, Australia nitong kamakailan. Simula sa ika-12 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Agosto, ang 3 linggong ehersisyo ay bubuuin ng malawak na operational collective training exercises, pati na rin ang iba't ibang tactical flying exercises. Ayon sa PAF, ang paglahok nito sa exercise PBK-24 ay isang oportunidad upang paigtingin ang ating operational capabilities, pausayin ang internasyonal na pakikipagtulungan at palakasin ang dedikasyon sa regional security. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng medical evacuation ang Philippine Coast Guard o PCG para sa isang Chinese crew na aksidenteng naputol ang kaliwang hinlalaki habang nasa karagatan ng Semirara Port, Kaluya, Antique. Ayon sa 35 anyos na pangalawang engineer ng bulk carrier na may flag ng Hong Kong na MV BBG Kinzu, aksidente umano siyang tumama sa fan blade o metal na nagresulta sa matinding pananakit at pagkaputol ng kanyang daliri. Nangyari ang insidente nang umalis ang foreign vessel sa Nansha, China patungo sa Tanjung Bara, Indonesia. Sa pakikipag-ugnayan sa kapitan at ahente ng sasakyang pandagat, itinalaga ng PCG ang BRP Kalanggaman kasama ng mga medical personnel nito sa rendezvous area ng Nogas Island, Anini, Antique at ligtas na nailikas ang pasyente. Babala po sa publiko, pinag-iingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa tinatawag na hospital bill scam. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kamakailang nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa modus na bayarin umano sa ospital. Ito ay tinatawag na hospital bill scam kung saan makakatanggap umano ng mensahe o tawag ang biktima ukol sa hospital bills na dapat agad bayaran at hihingin ang personal na impormasyon. Mangyaring hindi ito mabayaran sa lalong madaling panahon ay tatakutin ng scammer ang biktima na makukulong ito at magkakamulta. Paglilinaw naman ng PNP-ACG, ang mga ospital ay hindi tumatawag sa mga pasyente nito ukol sa mga dapat bayaran, bagkus nagpapadala ito ng opisyal na resibo ng mga bayarin. Kung kaya't payo ng ahensya sa publiko ay huwag magpaninlang sa ganitong uri ng modus at lalong huwag maglabas ng pera. Manatili namang nakatutok sa opisyal Facebook page ng PNP-ACG para sa mga babala at payo upang hindi maging biktima ng anumang scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nanawagan ang ilang mga dating high-ranked officials ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na idaan sa diplomatikong paraan ang pagresolba sa issue sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Ang nakaambang panganib ay naiibang laban. Ang paggamit ng armas ay di angkop na paraan. Tibay ng dibdib at likas na tapang, payak na katotohanan, matatag na sandigan. Ito ang ilan sa parte ng tula na isinulat ni dating Philippine Coast Guard Commandant Ramon Liwag na kaugnay ng kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Parte ito ng kanyang talumpati sa isang kaganapan kung saan nagsama-sama ang dating mga opisyal ng AFP at PCG. Panawagan ng mga opisyal, idaan sa diplomatikong paraan ang pagtugon sa issue sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit paggigiit ni Liwag, hindi dapat hayaan na mabuli ang mga sundalong Pilipino. Sa aking pananaw,
Kung tayo naman ay binubuli ng todo-todo, meron man tayong karapatan na i-depensa ating mga sarili. Pero huwag tayong magpaputok. Dating commandant ako ng Coast Guard, no? Siyempre sa akin ang depensa. Halimbawa, ako nasa aking rubber boat ako at sila ay may mga palakol, sasakay sila sa akin, hindi pa pwede. Hindi ba pwede sa akin yun? Dagdag pa niya, nararapat na ayusin at linawin ang rules of engagement sa pangunguna ng pamahalaan nang hindi na mahayaang mabuli ang Pilipinas. Samantala, kasama sa kaganapan ang pagdedeklara ng isang dating opisyal ng Philippine Marines na si retired Colonel Arnel Querubin na pagtakbo bilang senador sa paparating na 2025 elections. Ako si Ariel Querubin, sundalo, Pilipino. Sa tulong ninyo, maninilbihan tayo sa Senado. Si Querubin ay ginawaran ng Medal of Valor Award sa administrasyon ni dating Pangulong Macapagal Arroyo noong 2001 bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo sa pagsugpo sa Moro Rebels. Sentimiento naman niya, bagamat hindi niya nais na magkaroon ng gyera sa West Philippine Sea, ay dapat umanong tutukan ng AFP ang pagpapalakas ng puwersa ng militar dahil dehado ang Pilipinas sa China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, isang fact-finding committee ang ilulunsad ng Commission on Elections o COMELEC upang imbestigahan ang kandidatura ni suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo noong nakaraang eleksyon. Layo ng komite na tukuyin kung may material na misrepresentation sa Certificate of Candidacy ni Guo na magpapatunay upang masampahan ng kasong election offense. Dagdag ni COMELEC Chairperson George Garcia, magsasagawa rin ang panel ng technical analysis ng mga dokumentong naglalaman ng fingerprints na may pangalang Alice Guo upang matukoy o mapatunayan kung meron siyang pananagutan. Walang lusot sa panguhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang motorista na nagpakilalang personal ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na dumaan sa EDSA busway. Nang tikitan ay agad na kinuha ng motorista ang kanyang susi at sumakay ng taxi dahil mayroon daw itong hinahabol na hearing. Naiwan naman ang kanyang motor sa kalsada kung saan agad itong dinala sa impounding area ng Land Transportation Office o LTO. Susunod sa News Force. Love for All Caravan na mahagi ng tulong medikal sa mahigit 5,000 pasyente sa Tacloban City. 10 milyong pisong halaga ng pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon ni Quiboloy. MMDA Cup 2024 matagumpay na nagtapos. AFP at BFP itinanghal na big winners. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling nanawagan ng pamahalaan na subuko na lamang si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Kalakip nito ang pag-aalok ng pabuya sa makakapagturo sa lokasyon niya kasama ng 5 pang akusado. Para sa ibang detalye, narito ang aking ulat. 10 milyong piso. Ito ang itinakdang alok na pabuya sa makakapagturo sa lokasyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Ito ang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa isang conference sa Camp Crame. Kasama ni Abalos si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Layon umano nito na mas mapaigting pa ang paghahanap sa pastor nang tuluyan ng harapin ang mga akusasyon sa korte. Si Quiboloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang qualified human trafficking, child abuse at iba pa.
Ayon kay Abalos, ang nasabing pabuya ay galing sa ilang mga kaibigan na frustrated na dahil sa hindi pa rin natutunton si Kibuloy. Tigi 1 milyon naman ang alok sa impormasyon ng kinaroroonan ng 5 pang akusado. Nagbabala naman si General Marbil sa mga tumutulong sa pagtatago kay Kibuloy at sa iba pang akusado na maaaring panagutin sa batas dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1829 o obstruction of justice. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nitong nagdaang Biyernes ay mariing ipinahayag ng National Federation of Labor Unions Kilusang Mayo 1 kasama ang Nexperia Philippines Incorporated Workers Union ang kanilang pagtutol sa isasagawang mass dismissal ng kumpanya. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Hindi makatarungan at walang pagpapahalaga sa karapatan ng mga manggagawa. Ito ang mga katagang iginigiit ng National Federation of Labor Unions, Kilusang Mayo 1 at Nexperia Philippines Incorporated Workers Union nitong Biyernes sa isang forum na kanilang inorganisa sa Quezon City. Sa kanilang mga pahayag ay mababatid ang kanilang matinding pagtutol sa mass dismissal o pagtatanggal ng mga empleyado ng kumpanyang Nexperia. Ang Nexperia Philippines ay isang manufacturing company na gumagawa ng mga semiconductor, computer at iba pang electronic component products. Sapagkat nila nakasalalay sa dismissal na ito ang kabuhayan ng mga manggagawa sa naturang kumpanya. Sa naganap na talakayan, inisa-isa ng mga miyembro ang mga naturang paglabag ng Nexperia sa mga manggagawa nito. Nilalabag nila yung karapatan kaya sila ay kinasuhan namin ng unfair labor practice dahil bagamat nililegalisan nila sa kanilang depensa, yung pagtanggal daw ay bahagi ng kanilang karapatan na nakasaad sa Article 298 ng Labor Code, yung authorized causes, na ginamit nila yung optimization, yung pag-automate ng machine na nagresulta ng pagtanggal sa halos 437 na regular na manggagawang membro ng aming union, yung tinagpas ng kapitalistang Nexperia. Dagdag pa ni Pascual, ginagamit nila yung kanilang supervisor para i-harass at i-intimidate yung mga manggagawa para pumasok doon sa retirement program dahil di umano sila ay hindi performer at later on o eventually sila rin yung tatanggalin kapag hindi nila tinanggap yung offer. Ang mga aksyong ito ng kumpanya ay nakabatay sa pagsasara ng sensor department ng Nexperia noong nakaraang taon kasabay ng pagtatanggal din ng ilang empleyado. Base sa town hall meeting na isinagawa ng Nexperia, sinabi nito sa mga empleyado na kaya ito umantong sa ganitong desisyon ay dahil na rin sa mababang produksyon dulot ng ilang salik, gaya na lamang ng cost optimization at efficiency improvement ng mga empleyado pagdating sa machine operation. Ito ay dahil nais ng Nexperia na maging globally competitive ang kumpanya sa merkado at dahil hindi umano sumapat ang kakayahan ng mga manggagawa para sa long-term viability ng Cabuyao plant, kinakailangan nilang magtanggal muli ng mga empleyado. Sa pagkakataong ito, nasa higit 300 kabilang na ang mga naunang higit sa 50 empleyadong kanilang temporary layoff at 8 pang mga permanenteng inalis noong nakaraang taon. Bunsod nito, nakatakdang magwelga ang mga unyon sa mga susunod na araw. Anila, ang forum na ito ay isa lamang sa kanilang paghahanda para sa kanilang pagkilos na ilulunsad alinsunod sa pagsulong ng karapatan ng mga manggagawa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, sa panguna ni First Lady Liza Marcos, naghatid ng libreng konsultasyon at gamot ang Department of Health o DOH sa 5,000 pasyente sa Tacloban City, Leyte bilang suporta sa 3 araw na Love for All Caravan.
Ang caravan ay namahagi ng nasa mahigit 11,000 healthcare services sa People's Center, Eastern Visayas State University Gym, Maras-Baras National High School Gym, Remedios Trinidad Romualdez Gym at Tacloban City National High School Gym. Ang Love for All ay inilunsad noong Hunyo taong 2023 upang magbigay sa mga Pilipino ng akses sa mga pangunahing serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at magpapatuloy sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod pang 4 na taon. Samantala, inaasahang mananatili ang mataas na tingiang presyo ng kamatis, higit lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ay ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kung saan nakakaapekto ang panahon sa presyo ng mga gulay, lalo na kung tag-ulan. Anila, dapat tugunan ng Department of Agriculture ang kakulangan ng post-harvest facilities upang masiguro ang supply ng kamatis sa peak harvest season. Sa kasalukuyan, humihirit na ang presyo ng kamatis sa 160 piso hanggang 180 pisong halaga kada kilo. Balitang sports, opisyal nang nagtapos ang MMDA Cup 2024, ang kauna-unahang sports fest na inorganisa ng ahensya para sa lokal na pamahalaan sa NCR at mga non-government agencies. Itinanghal naman bilang big winners ang Armed Forces of the Philippines para sa men's basketball at Bureau of Fire Protection sa larangan ng women's volleyball. Kapwa naiuwi ng 2 kalahok ang grand prize na 300,000 piso. Inilunsad ang MMDA Cup para makapagtatag ng samahan at pagkakaibigan sa pagitan ng mga stakeholder at empleyado ng gobyerno. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, DA tiniyak na mas maraming lugar pa ang magkakaroon ng 29 pesos na presyo ng bigas. Ilang unyo ng manggagawa ay pinapanawagan ang taas sahod, 35 pesos na aumento hindi sapat. Senado tiniyak na prioridad ang ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Japan at Pilipinas. Comelec iimbestigahan ang kandidatura ni suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo sa nakaraang halalan. 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Price ceiling sa kamatis mananatili ngayong tag-ulan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.